Isang masayang buhay, punong-puno ng kalakasan, punong-puno ng pag-ibig, na kung saan ay nagmumula sa ating Panginoon ang ating buhay, sapagkat sa araw na ito ay muli na naman nating ah, pupurihin, sasambahin, pasasalamatan ang ating Panginoon at patuloy tayong makikinig sa mga salitang nais niya na ipagkatiwala, ipagkaloob sa bawat sa atin. At naniniwala tayo na marami po tayong matututunan sa araw na ito sapagkat alam natin na ang puso natin kapag mayroong kasabikan sa salita ng Diyos, ito po ay natatanim ng malalim sa ating puso na sa gayon ito po ay magbunga, lumago, magbunga, na sa gayon ay maging matatag, malakas tayong mga mananampalataya. Amen po ba? Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay matatagpuan natin sa Aklat ng Juan 15:5-10. Ganito pong sinasabi, "Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo sa ang anumang naisin nyo at matutupad yon para sa inyo. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sagay kayo magiging mga alagad ko. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ang tinutupad, kung tinutupad nyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, kung paanong tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ayan, purihin ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Okay, so ating pong pag-aralan ang mga talatang ito na kung saan ay napakaganda nating pag-aralan sapagkat dito ay maipapakita ng Panginoon ang kahalagahan na tayo ay nakakonekta sa Kanya o tayo nakaugpong sa Kanya. So ang pag-aaral natin ito ay tungkol dito sa puno, dito sa sanga at sa bunga. Ayan. So alam naman natin na sa panahon na natin ngayon, umuulan na naman, naku, uso na naman yung mga pagtatanim ng mga halaman. Kaya ako, nakikiuso na rin ako sa pagtatanim ng halaman kasi sa ngayon, kapag wala akong magawa ay nagtatanim-tanim ako ng anumang mga buto ng gulay na kusan alam ko na pagdating ng panahon ay ang aking mga pagtatanim nito ay merong aanihin. So, kaya lang napansin ko dito sa mga buto na aking itinatanim ay hindi po lahat nakaka-survive. May mga hindi tumutubo o tumubo man ay hindi po nagpapatuloy. Ito po'y namamatay. Ano? At kumisan ay kapag lumalaki-laki na, kinakain ng mga kung ano-anong mga kahayupan dyan o daga ba ito o bokyo ba ito o mga kumisan dyan naglalaro yung mga pusa, dyan naglalaro yung mga okay, so namamatay yung mga halaman, ano. Gayon pa man may nakikita ako naman na talagang nagpapatuloy at talagang ah, kumbaga sa mga sa tao ay nakaka-survive. Ayan, may mga nawawala at mayroon namang mga nagpapatuloy. Okay. At meron naman, may nakita ko na nananatiling bansot, hindi na lumalaki. Minsan, 3 linggo na, ganito pa rin, kaliit. Samantalang yung iba, malalaki na. No? So, meron tayong natutunan dito sa ating mga pagtatanim na ito, dito sa ating paghahalaman. Ano? Kaya, ito ay pinag-aaralan natin dahil alam natin na mayroong ipinapahiwatig ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ano? Kaya sa ating pag-aalaga ay huwag tayong mawawala ng pag-asa kung meron man lang tayong nakikita na or nawawala, namamatay o hindi nakaka-survive, pero maniwala tayo na pagdating ng panahon, meron din yan lalago at magbubunga. Amen po ba? Okay, dito sa mga binasa natin, ano, ay sinabi doon na ang Panginoong Kristo ang puno. Okay.
tayo naman mga anak ng Diyos ay yung sinasabi mga sangait ay ito yung mga nagdesisyon na sila ay tumanggap sa Panginoon, magsisi ng kasalanan at manampalataya sa ating Panginoon. Kaya nagkaroon tayo ng connection kay God. Kaya naman tayo ay idinugtong sa ating Panginoong Yesus. So, ang tawag dito ay grafting, kumbaga sa halaman, yung idinugtong. At itong pagkakadugtong na ito yung tinatawag na kahabagan ng Diyos. Okay. Ito yung mercy ni God sa atin. Kaya tayo ay inugpong sa ating Panginoong Jesucristo. So kaya ito isang napakagandang paalala sa atin ng ating Panginoong Yesus na tayo mga sanga ay napakahalaga na nananatili tayo sa ating Panginoong Yesus. Nakaugpong tayo doon sa kanyang banal na presensya. Dahil ang nais ng Panginoon ay tiyakin na ang kanyang mga alagad ay magbubunga sa pagitan ng pananatili sa kanya at sa kanyang mga salita. Ayan. So, ang bunga na tinutukoy dito na gusto ng Panginoon na makita sa atin ay hindi lamang itong sa soul winning, meron tayo na akay ng mga kaluluwa sa Panginoon, kundi kasama na rin dito ang mga katugunan sa ating mga pananalangin at ang bunga ng banal na Espiritu na dapat na manatili sa ating buhay, sapagkat ito ay dapat na makita sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga lingkod ng Diyos na mayroon tayong mga magagandang character attitude bilang mga Kristiyano. Alam naman natin yung bunga ng banal na Espiritu, di po ba? Ito po yung pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, kahinahunan, katiyagaan, katapatan, pagpipigil sa sarili, ano pa ba? So, yun, So, nakita natin dito na itong mga bunga nito ay dapat nakikita sa mga mananampalataya. So, maliwanag na sinasabi na hindi talaga mamumunga ang mga sanga na hiwalay sa puno. Saan ba tayo nakakita na sanga nagdahon, nagbunga? Meron ba? Meron yata yung tungkod ni Aaron, no? Okay, na nakita na tungkod siya pero nagsanga, nagdahon at namunga pa ng almendras. So nakita natin yun, nabasa natin siya sa Bible. Pero sa kapanahonan natin ngayon, wala po talaga tayong makikita na sanga na nakahiwalay sa puno na kung saan ay nagbunga. Yan po ay nalalanta at yan po ay natutuyo at yan po ay namamatay. Para bang ang relasyon natin sa Panginoon ay ganoon din na kapag tayo ay nakahiwalay sa ating Panginoon, ay hindi rin po tayo lalago at magbubunga. So, ibig sabihin, ang mga mananampalataya na nakakonekta kay God, yung mayroong mga pananatili, yung kanyang komunikasyon, yung kanyang pananalangin, yung kanyang pagbabasa ng Bible. So, ang tanong nakakausap pa po ba natin ang ating Panginoon? Tayo po ba ay nakakarinig pa ng kanyang mga mensahe? Ayan. So, meron pa po ba tayong puso na pakikipag-usap sa ating Panginoon? Katulad ngayon, itinigil na yung mga mass gathering, no? Itinigil na yung mga pagpunta sa church. Kung dati aktibo ka sa iyong pagsamba, papaano ngayon? So, namimiss mo na yung mga pagsamba, no? Namimiss mo na yung mga makadaupang palad ng mga tao, ang mga kapatiran, at sila'y makatsikahan, makasama sa kapihan. So, ngayon, parang namimiss mo na yon. Papaano naman yung relasyon natin sa ating Panginoon? Papaano tayo nakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos sa panahon na tayo na naka-quarantine? Ano po ba ang ating ginagawa? Nakakonekta pa ba tayo kay God? Ha? Alam nyo, kahit sa bahay, pwede tayo kumonekta kay God sa pagitan ng ating pananalangin, pag-aaral, di po ba? Sa pagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos na napakaraming yung nangangaral sa Facebook. Hindi po natin pwedeng sabihin na wala tayong oras o panahon or wala tayong
ah, hindi tayo makapunta sa church, maraming mga kaparaanan ang Panginoon para magpatuloy ang pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. So, napakahalaga ng tinatawag na remaining in Christ, no? Yung pananatili sa ating Panginoong Hesus. Ayan. Kaya kung tayo po ay nagnanais na lumago sa ating buhay pananampalataya, manatili po tayo sa ating Panginoon Kristo na pinagmumulan ng lahat ng bagay na kung saan ay magpapalakas sa atin. Pag sinabing remaining in Christ, number 1, ito po yung believing that He is the Son of God. Ayan. Believing that He is God's Son. Sabi po sa 1 John 4 verse 15, sabi po doon, ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Sabi doon sa unang Juan 4:15, yung kapahayagan natin na tayo naniniwala, tayo ay nananampalataya na ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos na siyang ipinagkaloob sa bawat sa atin upang tayo ay sa ating pagsisisi na kasalanan ay mapatawad tayo sa ating mga sala, at sa ating paniniwala na siya ang Mesiyas, Panginoon natin at tagapagligtas. Kapag ito'y hindi nawala sa puso natin, ay sinasabi nating ang ating espiritu ay nananatili sa espiritu ng Diyos, sapagkat ninanais ng Diyos na ayon sa ating paniniwala sa na ang Panginoong Jesucristo ang anak ng Diyos, ay sinasabi ng Panginoon na nananatili tayo sa Diyos, sapagkat ito'y pinapahayag ng ating labi na nagmumula sa ating puso. Na kapag ito'y sinasabi natin, Lord, kayo po ang pinaniniwalaan ko. Alam kong kayong makapangyarihan Diyos. Alam kong ang Panginoong Yesus ang aking tagapagligtas at ang aking Panginoon. Kapag ito'y pinapahayag natin, ibig sabihin, ang Diyos ay ginamit ang Panginoong Yesus, ang kanyang anak, para tayo magkaroon ng connection kay Jesus Christ na ating Panginoon at sa Diyos Ama. Ayan. Pangalawa, yung receiving Him as Savior and Lord. Ayan. Pag sinabi kasing receiving Him, okay, tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, bilang ating Panginoon, sapagkat yun na sinabi sa John 1:12, di ba? Sabi doon, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ayan. Kapag tayo ay nagkaroon na ng karapatan ng pagiging anak ng Diyos, ay nakakonect na tayo sa ating Panginoong Jesus. Ayan. Hindi na po yan mapuputol dahil naging anak na po tayo. Ay maliban na lamang kung tayo ang lumayo sa Panginoon. Wag naman, dahil ito isang napakagandang oportunidad sa atin na tayo maging anak ng Diyos Dahil hindi po naman lahat ay pinagkakalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap at nanampalataya sa Panginoong Yesus. Kaya kung mayroong ganitong kalagayan sa harapan ng ating Panginoong Diyos, napakapalad po natin. Dahil ang anak ng Diyos ay ito po yung binigyan ng karapatan para tayo ay manahan sa kaharian ng Diyos. Para tayo makapasok at tayo makapamuhay, makasama natin ang Panginoon Jesucristo, ang Diyos Ama, dun sa kaharian ng Diyos, dahil tayo ay nakakonect na sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa ating Panginoong Yesus. Kaya wag po nating hayaan ang ating buhay na ito na kaisa-isa ay hindi po magawa ang mga bagay na ito. Tiyakin po natin sa ating sarili na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen po ba? And then pangatlo, doing what God says. Ang sabi sa 1 John 3 verse 24, sabi po dito, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin.
Ayan. So, ibig sabihin, napakahalaga ng pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat sa ganitong kaparaanan, ipinapakita natin na tayo ay nananatili sa ating Panginoon. Dahil kung tayo ay patuloy na susuway, lalabag sa kanyang utos, binabaliwala natin yung mga utos ng ating Panginoong Diyos, wala itong kabuluhan sa atin, wala naman itong magagawa sa atin, sinasabi natin pag-aaksaya lamang ng panahon yan. Naku po kapatid, huwag mong hayaan na gawin ang mga bagay nito sapagkat tayo po ay mahihiwalay sa Diyos. Kaya marami pong mga tao ang nahiwalay sa Diyos dahil sa kanilang sariling katwiran, sa kanilang sariling kaparaanan at hindi ayon sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kapag wala sa puso natin ang pagsunod sa utos ng ating Panginoon, ay hindi po tayo mananatili sa Kanya. At kapag naman tayo ay sumusunod, mayroong pangako na ang Panginoon at tayo sasamahan at ng kanyang banal na espiritu. Espiritong ipinagkaloob sa bawat isa sa atin, sapagkat sa pagsama ng banal na espiritu, ito yung nag-uugnay sa atin sa Diyos, sapagkat ang espiritu natin at ang espiritu ng Diyos, kapag ito po'y naglapat, nagkaisa sa magitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, kasi parang yan connectivity ng, so kung kayo po ay nag-aral ng electronics, mayroon pong tinatawag na transmitter and receiver, no? Ang transmitter ay ang espiritu ng Diyos, at ang receiver natin ay yung espiritu natin. Kapag mahina po ang espiritu natin o yung receiving natin, kapag wala tayong pagsunod, no, hindi po magko-connect. Okay. So, malabo po ang channel. Kaya dapat palinawin natin yung channel natin. Okay, para makita ng maliwanag ng ating Panginoon, ang ginagawa natin ay ayon sa kanyang kalooban. Na ang ginagawa natin ayon doon sa pagsunod natin sa kanyang mga utos. Ayan. Kaya dapat talaga ay nakaugnay tayo, ha? Ang espiritu natin at ang espiritu ng Diyos, nakaugnay po yan sa magitan ng ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Pang-apat, continuing to believe the good news. Ayan. Ang sabi po sa 1 John 2 verse 24, pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. Ayan. So, mayroon bang panahon na hindi na tayo naniwala sa mabuting balita? Okay, sa salita ng Diyos. Dumating na ba yung panahon na parang nagsasawa na tayo? Parang nauuya na tayo? Ayan. O patuloy tayong nagugutom, nauuhaw sa salita ng Diyos dahil naniniwala tayo na itong mga salita ng Diyos nito na ibinabahagi sa atin ay ang ating kalakasan at ang ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Sapagkat kung sa bawat pagkadinig natin ng salita ng Diyos, yun yung nakikiusap o nakikipag-usap ang Diyos sa atin. Ngayon, kung nakikipag-usap ang Diyos sa atin, tayo naman ay dapat na matutong makinig, magtiwala at manampalataya doon sa kanyang mga sinasabi sa atin, sapagkat kung tayo maniniwala ay alam natin ang salitang ito ang magpapalakas sa atin at magpapatibay ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Di po ba? Dahil kung ito'y babaliwalain natin, may pangangaral na salita ng Diyos, may pagsamba, di po ba? Binabaliwala natin. So, pinuputol natin yung ugnayan natin sa Diyos. Dahil parang sa mga tao, para bang itong pakikinig ng salita ng Diyos ay kakornihan sa kanila, wala silang panahon dito, mas gusto nilang panoorin yung mga TikTok, mas gusto nilang panoorin yung mga laro, mas gusto nilang panoorin sa Facebook yung mga kung ano-anong mga kalokohan, mga katatawanan, Pero kapag nakakakita ng mga nangangaral, nilalampas-lampasan na lang, parang ayaw nila. Pero yung mga taong uhaw
nananabik na makinig na salita ng Diyos, sila po yung mga tao na kung saan ay nakakonekta kasi yan kay God. So, ibig sabihin, yun yung mga tao na kung saan ay nananatili sa salita ng Diyos sapagkat alam nila na bagamat iba ang mga mangangaral na ito, kahit ako po, napakadami ko na pong napanood sa Facebook na iba't ibang mga mangangaral. Ano ho? Dahil alam ko na meron ako matutunan sa kanila. Dahil ako ay nagnanais na manatili doon sa mabuting balita. Gusto ko manatili doon sa mga salita ng Diyos. Ayan. Kaya sabi ito, pakaingatan ninyo sa inyong puso. Ibig sabihin, itago natin sa puso natin yung mga narinig natin sa simula pa hanggang ngayon sapagkat ito'y magagamit natin pagdating ng panahon, sa panahon na kung saan tayo ay nakakaranas sa mga pagsubok sa ating buhay. Diyan natin gagamitin ang mga salita na yan na narinig natin sapagkat yan ang pananampalataya natin dahil alam natin ang Diyos ay Diyos na kung saan sa panahon na kailangan natin siya at ang kanyang mga salita, ito'y ipinapaalala sa bawat isa sa atin. Panglima, remaining in the love of God. Ayan, mahal niyo pa ba ang Diyos? Okay, nananatili po ba tayo sa ating pagmamahal sa ating Panginoon Diyos? Kapag ang pagmamahal na nasa puso natin ay mula sa Diyos o laging inuuna ang Diyos, ibig sabihin, you are remaining in Christ. Nananatili ka sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa John 15 verse 12, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ayan, kaya kailangang ipahayag natin ang ating pagmamahal sa bawat isa. Siyempre, una sa ating Panginoong Diyos, sapagkat ito ay nagpapatunay na ang pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos ay nananatili sa atin. Kaya naman ito'y dumadaloy, itong pag-ibig nito sa bawat isa at nagpapatunay na nakakonect tayo kay God sapagkat God is love. Ngayon, kung ang Diyos ay pag-ibig, nananatili tayo sa Diyos, kaya naman dumadaloy sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos at ito'y pinadadaloy natin sa iba. Kapag nakita ng iba, naramdaman ng iba ang pag-ibig, pagmamalasakit natin sa kanila, so ibig sabihin ay nananatili tayo sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ang nananatili sa Panginoon ay dumadaloy ang pagmamahal, ang pag-ibig sa bawat isa. So, alam naman natin na maraming mga tao ang nagsisikap na maging mabuti. Ayan, tapat at gawin ang nararapat. Siyempre, tama lamang na gawin ang mga bagay niya. Subalit sinabi ng Panginoon na magagawa lamang natin ang mga mabubuting bagay niya kung mananatili tayong nakaugnay sa banal na presensya ng ating Panginoon na gaya ng mga sanga na nakakabit dito sa puno. Sapagkat kung nakahiwalay tayo sa ating Panginoon Jesucristo, anumang pagsisikap natin ay hindi magiging mabunga ang ating buhay pananampalataya. Kaya nga kung ang halaman nga, 'di ba, nangangailangan ng liwanag, ng tubig, o ng nutrients na pagkain niya at hangin, gayon din naman tayo. Kaya naman ang lahat ng ito ay kayang ipagkaloob ito ng Diyos habang tayo nananatiling tapat sa Kanya. At tayo ay naglilingkod ng lubusan at na may katapatan sa Kanya. Di ba? Ang halaman ay nabubuhay, okay, dahil nakakonekta siya sa puno, kay Christ, at itong puno na ito ang nagdadala sa mga sanga ng lahat ng kanyang pangangailangan para ito'y lumago, ang kanyang mga dahon, at ito ay mamunga na sagana. Bakit? Dahil nakaugnay doon sa puno. Gayun din naman tayo na kung saan ay nakaugnay sa ating Panginoon Jesucristo. Di po ba? Ang puno, siya ang nagdadala ng, yung nasisipsip niyang tubig, dinadala sa sanga. Yung kanyang nutrients na nakukuha sa lupa, mga pagkain, dinadala niya sa sanga. Okay. At yung mga
na yung liwanag ng araw, sikat ng araw, ito ang nagpapasigla sa mga sanga, sa mga puno na ito. Gayun din naman yung hangin na kung saan ay ah, nagpo-produce, kaya nagpo-produce ang dahon ng hangin, okay, na siyang ating nalalanghap. Ito po ay nagiging oxygen, ano, dahil doon sa hangin na kung saan ay galing di sa puno na ito o galing sa ating Panginoon. Okay. Ay di ganoon din naman tayo bilang mga mananampalataya. Dahil tayo nakaugnay sa ating Panginoon Kristo, di ba? Ay ipinagkakaloob ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan para tayo ay, ayan, magkaroon tayo ng isang matatag na buhay, may kalaguan sa pananampalataya dahil siya ang source natin. Ano bang mga source ang binibigay ng Panginoong Hesus? Una yung light. Okay. 'Di ba? Yung sunlight, yung liwanag. Sinabi ng Panginoong Hesus, siya ang ilaw ng sanlibutan, the light of this world. Okay, noong nakilala natin siya, binigyan tayo ng kaliwanagan ng ating Panginoong Hesus. Inalis tayo sa kadiliman, sa pamumuhay, sa kadiliman at tayo dinala sa kaliwanagan. Ayan. Sabi po dito sa John 9:4-5, I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. Ayan. Yung mga nagnanais okay, na magtanim-tanim sa bakuran, ay sa pagsisimula, nakita ko, no? Ito palang pechay, kapag okay, mustasa, kapag ito pala tinanim mo at hindi mo inilagay sa arawan, humahaba yung kanyang sanga. Sabi ko, bakit humahaba yung sanga niya? Nagiging mabuhay ito. Sabi ni, nalaman ko, sabi ni Brother Alvin Concepcion, nung ako'y nagpunta sa kanya, pastor, kapag yan po hindi naarawan, humahaba po talaga yan kasi naghahanap yan ng liwanag. Ganon ba? Napansin ko, pagka humahaba yung kanya sanga, nagiging mabuhay siya. Sabi niya, pastor, tingnan mo yung tanim kong pechay. Maliliit lang. Okay, kasi naliliwanagan siya, naaarawan siya. Ganoon ba? So, hindi ko alam, ganoon pala, pag ang halaman, kailangan niya talaga ng sikat ng araw, ng liwanag. Ayan. So, meron po tayong natutunan dito. Kaya naman sa susunod na pagtatanim ko, ay yung pinaarawan ko na yung aking mga pechay at matatag na yung kanila mga puno. Ayan. So, ganoon din tayo. Kapag tayo po ay nakakonect kay Jesus Christ na siyang the light of this world, yung liwanag na yon ang magbibigay sa atin ng kaayusan ng buhay natin, kaliwanagan ng buhay natin, at malalaman natin ang mabuti at ang masama. Alam na natin ang mga dapat natin gawin at hindi natin dapat gawin, no? Ganoon din tayo kapag 'di ba? Pag wala ang init ng pag-ibig ng Diyos, wala ang liwanag ng Panginoon Kristo sa buhay natin, ay mamumuhay po tayo sa kadiliman. Napakahirap po ng namumuhay sa kadiliman dahil yan po ay pamumuhay ng kawalang pag-asa at walang direksyon sa kanilang buhay. Kaya itong salita ng Diyos ay gawin nating tanglaw ng buhay natin. Kung wala ito, lagi po tayo matitisod sa bawat paghakbang natin sa mundong ito. Dahil itong word ni God, ito po yung ating liwanag sa ating daraanan. Kaya napakahalaga po na ang Panginoong Hesus, ang kanyang salita ay nananatili sa atin upang tayo ay magkaroon ng kaliwanagan sa ating buhay. Di ba? Pangalawa po yung tubig, water. So, kailangan po ng halaman ng tubig. Tayo din po ay kailangan po rin natin ng tubig dahil kung hindi tayo
nananatili sa Panginoong Hesukristo, hindi po dadaloy ang tubig ng buhay sa atin. Ano po? Sapagkat siya ang tubig na nagbibigay ng buhay, the living water. So sabi po sa John 7 verse 38, He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Ayan. So, hindi po mabubuhay ang halaman kapag walang dumadaloy sa kanyang ugat na tubig. Kaya nga sabi do sa mga awit 1 verse 3, di ba? Katulad niya punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwan daon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya nagtatagumpay. Ayan, sabi sa awit 1 verse 3. So, ibig sabihin, kapag pala ang puno ay nakababad sa tabi ng batisan, wala siyang problema sa tubig. Dumadalo yung tubig sa kanya. Okay. Kaya, napakahalaga nitong tubig. Kaya ito sa paghahalaman, nakita ko yung mga ginagawa na bote ng Coke, di ba? Pinuputol sa gitna. Tapos, yung sasalo sa ilalim, nandoon yung tubig. So, ibig sabihin, yung tubig na yon ay siya yung dumadaloy doon sa halaman para manatiling buhay itong halaman. Tayo, kapag tayo ay nais nating mabuhay, kailangan natin ng tubig ng buhay na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Kapag tayo ay nananatili sa Panginoong Hesus, yung tubig ng buhay na yon, nakababad na po tayo dyan diyan sa banal na presensya ng ating Panginoon, diyan sa banal na espiritu ng ating Panginoon. At kapag tayo nakababad sa kanyang mga salita, nakababad tayo sa kanyang presensya, tayo po ay sisigla, magiging malakas, at tayo magiging isang matatag na mananampalataya, katulad ng isang matatag na puno na mumunga sa kapanahunan sapagkat nakababad sila do sa tubig ng buhay. Di po ba? Kaya napakahalaga ng tayo ay nananatili sa Panginoong Hesus dahil siya ang nagbibigay ng source, ng lahat ng ating mga pangailangan. Pangatlo, yung food. Ayan. Ang sabi dito, siya ang tinapay ng buhay. The bread of life. Okay? Ang sabi sa John 6:33-35, sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay sa sangkatauhan. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kami lagi ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalatay sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. So, di ba ang halaman kailangan din ng pataba? Hindi naman lagi puro tubig, para mabuhay. Inilalagay mga pataba, and then nagiging nutrient sa lupa. So, ito'y nagiging pagkain ng halaman para sa kanyang paglago at pagbunga. So, dahil kasi dapat may nakakain ang halaman na mga nutrients. Mahalaga po yon. Ito po yung pagkain. Gayun din naman, kailangan natin ang Panginoong Hesus na nagkakalob sa atin na kanyang mga salita na siyang pagkain natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya napakahalaga ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Di ba? Sapagkat sinabi ng Panginoon na siya ang tinapay ng buhay. At ang tao ay hindi lamang sa tinapay na buhay, kundi sa salita ng Diyos na namumutaw sa kanyang bibig. At ang pagkain ito ay ang salita na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin yan. Sapagkat ang Diyos, nilikha niya ang lahat ng ating pangangailangan bago pa tayo likhain. Dahil yung mga taong may Kristo sa puso, sila po ay nabubuhay magpakailanman. Ayan, napakahalaga po. Okay, sinabi na ng Panginoon, I am the bread of life. Okay, ako ang pagkain, ako ang tinapay ng buhay. Kaya dapat manatili tayo sa ating Panginoon Diyos para i-provide ang pagkain nito or ang salita ng Diyos na ito o ang kanyang nais na ipakaloob sa bawat isa sa atin ayos sa ating mga pangangailangan sapagkat siya ang pinagmumula ng lahat ng ito. Okay. Kaya kung tayo hindi nakakonect kay God,
Sa puno, naku, walang dadaloy na tinapay ng buhay sa bawat isa sa atin. Okay. Pang-apat, okay, kaya tayo nabubuhay, ayan, air. 'Di ba kailangan ng halaman ang air, ang hangin. Ayan, kailangan din po 'yan, ano. Siya nagkakalob ng hangin para tayo ay mabuhay, 'di ba? He is the breath of life. Ang sabi sa Genesis 2 verse 7, "And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being." Ayan. So, hiningahan ng Panginoon ang tao upang mabuhay, at ang kaluluwa na ito ang buhay natin. Sapagkat nung nilikha ng ating Panginoon Diyos si Adan, di po ba, ay nilikha niya yung kanyang katawan mula sa alabok or sa lupa, and then nung ito naman ay nilikha niya na yung katawan niya, wala pa naman itong buhay. Kaya ito hiningahan niya sa ilong upang ilagay yung kaluluwa niya doon sa kanyang katawan para ito ay magkaroon ng kamalayan, para ito ay magkaroon ng kaunawaan, ng kaisipan. Ayan. Kaya itong soul ay talagang ito ang bumubuhay sa atin. Ito yung ating breath of life. Kapag wala tayong hininga, ibig sabihin humiwalay na ang sa ating katawan itong kaluluwa. Okay. At alam naman natin na tayo ay nilikha na kung saan ay mayroong katawan, mayroon tayong kaluluwa, at mayroon tayong espiritu. Ayan. So, iniligay ng Panginoong Diyos ang kaluluwa at espiritu sa ating katawan para tayo ay maging kawangis ng ating Panginoong Diyos, sapagkat siya ay Trinity, tayo ay tripartite being. So, we are living creature or being. So, yung kasing word na soul in Hebrew ay nephesh. Ano, ibig sabihin nito ay breathing or life. Okay. So, ibig sabihin, itong soul na ito ang ating talagang buhay. So, ayan, binihisan lang tayo ng katawan. No? And then, ito yung ating kamalayan. Ang soul yung ating kamalayan. Ito yung consciousness and living being. Kaya kapag tayo ay namatay, ang ating kaluluwa ay buhay pa rin yan. At ang ating espiritu ay muling babalik sa Diyos na siyang nagbigay sa atin. Kaya walang dahilan para hindi tayo manatili sa Panginoong Hesus. Dahil nakaugnay sa Kanya ang ating buhay. Kaya dapat nabubuhay tayo sa Diyos at hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin. Dahil sa Panginoong Diyos nagmumula ang breath of life, no? Kung hindi tayo binibigyan ng Diyos ng ating malalanghap na hangin, hindi po ba? Hindi naman ho tayo mabubuhay. Saan po ba galing ang hangin? Sa Diyos galing ang hangin, hindi po ba? So, pinadadaloy, di ba, sa mga dahon ng mga puno para maglabas ito ng oxygen at malanghap natin, di ba? Kung naniniwala tayo na ang Panginoon ang source o pinagmumula ng ating buhay, at kaya tayo nananatiling buhay ngayon, wag po naman nating baliwalain itong buhay natin. Ito po ipahalagahan natin, sapagkat ang kanyang ginagawa sa araw-araw ay para sa ating lahat. Bagamat ibinubuhos niya ang ulan, pagpapala na ito sa mga makasalanan at sa mga banal o sa lahat ng tao, kalilimutan na natin na siya sa ating buhay. Baka kasi maging dahilan natin, pinagpapala din naman, kaya kahit hindi tayo sumamba. Hindi po yun Dahil ang mahalaga sa atin ay yung ating magandang relasyon at connection kay God. Dahil ang pagpapala ay hindi lamang sa material, kundi sa emotional din at sa mga spiritual na bagay. Dahil maaring meron tayong mga maraming material pero wala namang kasiyahan ang buhay natin, namumuhay tayo sa kasalanan, wala ring halaga yung mga bagay na yan, dahil ang pagiging materialismo ang nagdadala sa kapahamakan. Kaya napakahalaga po na tayo ay
nakaugnay sa ating Panginoong Yesus. Sapagkat kung hindi po tayo nakaugnay, hindi po tayo nananatili sa ating Panginoong Yesus, imagine po natin, wala pong mga bagay nito na pagpapala na nagmumula sa Kanya na matatanggap natin. Di ba? Siya ang ating bread of life. Siya ating breath of life. Siya yung ating yung tubig ng buhay. Di ba? Siya yung light of this world. Di ba? So, nasa Kanya ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya be sure na manatili tayo sa ating Panginoon at maging konektado tayo sa pag-ibig at kapangyarihan niya. Kasi kapag natanggal na ang plug natin, no, 'di ba, kay Lord, wala na tayong function. Parang appliances, no, pag natanggal yung plug, wala na sa source ng power, so wala nang kabuluhan ang anumang mga gamit natin. So, and then kapag nalobat yung ating mga cellphone, wala na ring kabuluhan. Anong gagawin natin? I-connect natin, i-plug in uli natin. And then, mag-recharge tayo sa ating Panginoon. And then, para dumaloy pong muli ang power, ang blessing ni God sa buhay natin. So, kaya huwag kalimutan na tayo ay dapat na nakakonect kay God sa ating Panginoong Yesus. Dahil wala po tayong kabuluhan kapag hindi po tayo nakakonect sa ating Panginoon. Kaya sa lahat ng aking mga kapatid sa Panginoon, be connected. Amen. Salamat ng marami sa inyong pakikinig ng salita na ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayon po'y naunawaan namin na kaya po kami nakakonect sa iyo dahil kami po ay pinagkalooban mo ng karapatan ng maging anak ng Diyos dahil po kami nanampalataya, sumunod sa iyong kalooban at nagkaroon kami ng authority. Binigyan mo kami ng karapatan, binigyan mo kami ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan, ng kapatawaran sa pamamagitan ng aming pagsunod sa iyong kalooban sa magitan ng aming pananampalataya sa iyo. Kaya po kami nagkaroon ng connection po sa iyo. At hindi po namin nahayaan na mawala sa aming isipan na kaya namin gusto, ninais na manatili sa iyo sapagkat ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Na kung saan ay magpapalakas sa amin, magpapatatag sa aming pananampalataya. At naniniwala po kami na habang kami ay nakakonect sa iyo, ikaw, Panginoon, na aming puno at kami mga sanga, at naniniwala po kami magbubunga po kami at mapagtatagumpay namin ang buhay namin ito sapagkat alam namin na tama po ang connection namin. Hindi po kami nagkamali na kami ay manatili sa iyo. Ito po yung tamang hakbang na ginawa namin na kami ay laging nasa piling mo, nasa presensya mo, nakababad sa iyong mga salita, nakababad sa iyong banal na presensya, sapagkat sa ganitong kalagayan, makikita sa buhay ng bawat isa sa amin ang paglago at pagbunga. Salamat po, Panginoon, sapagkat lagi kang nariyan para sa amin, at salamat dahil ipinaalala mo ang katuruan na ito na isang kalugihan ang lumayo sa iyo. Isang kalugihan, isang kawalang halagang buhay ang hindi kumonek sa iyo. Kaya dalangin po namin, Panginoon, huwag mong hayaan na kami po'y mawalay sa iyo. Hayaan mo po na sa lahat ng pagkakataon, lagi po naming alalahanin na ikaw lamang ang Diyos na magbibigay sa amin ng pangako mo na buhay na ganap at kasiyasya. Kaya mananatili po kami sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat sa inyong pakikinig. God bless you more. And marami pang pagpapala ang dumaloy sa inyong buhay sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. God bless you all. To God be the glory.